na hukay na po at na-recover po yung bangkay po ng dalawang kidnapping victim po. Ito po si Ginoong Kong Yuan Go o also known as Anton Tan. Kasama po yung kanyang driver po na si Mr. Pabilio po. Kinumpirma ng Philippine National Police o PNP na ang mga nakuhang bangkay sa barangay Macabud, Rodriguez, Rizal kahapon sa mga nylon bag ay labi ng Chinese steel businessman na si Kong Yuan Go o kilala bilang Anton Tan o Anson Ke. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, nakitaan ng mga palatandaan sa katawan na tila pinahirapan ang mga biktima. There were signs of bruises and some body injuries po doon po at meron din pong sign ng strangulation po. Isa sa tinitignang anggulo ng PNP ang posibilidad na ang nasa likod ng pagdukot at pagpatay ay isang grupo na maaaring sangkot din sa iba pang nakalipas na kidnapping cases sa mga Chinese national. We are pursuing some leads po at as to what extent po yung leads po na ito ay nandun po tayo sa direksyon na tinitignan na yung mga involved po dito ay possibly involved din po sa ilang kidnapping incidents po. Bukod dito, tinitignan din nila ang posibilidad na mayroong kaugnayan ng pagpatay sa mga kaso ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. As to the issue nga po ng POGO, isa po yun sa tinitignan po nating anggulo and possible involvement po ng isang grupo behind this incident and previous incidents na involved po sa POGO-related operation po. Iniimbestigahan pa rin ng PNP ang sinasabing ransom money na ibinayad umano ng pamilya ng biktima sa mga kidnapper. March 29 ng alas 2 ng hapon, huling nakitang buhay ang Chinese businessman at ang driver nito bago ma-recover ang kanilang mga bangkay kahapon. Na-recover naman ng pulisya nitong April 8 ang itim na Lexus van na huling ginamit ng biktima at ng driver. Iba-backtrack ng PNP ang mga closed-circuit television sa Regions 4, 3 at sa National Capital Region para makakuha ng mga ebidensya, partikular sa sinasabing dalawang lalaki na nag-iwan ng kanilang sasakyan matapos silang mapaulat na nawawala. Allegedly ay may nakita nga po na dalawang tao na naka-hoodie na nag-iwan po nitong Lexus po. Ayon sa PNP, hiniling ng pamilya ng biktima ang privacy at imbestigahan ng tahimik ang kaso. Nagpaabot naman ng mensahe ang PNP sa pamilya ng Chinese businessman at sa Filipino-Chinese community. Pinapaabot po natin yung taus-puso po nating pakikiramay sa pamilya po ng mga biktima at doon po sa Filipino-Chinese community ay same thing po, nakikiramay po tayo sa kanilang hanay po at gusto po nating i-assure sa kanila no less than the Chief PNP assures that siya mismo ang nangunguna sa pag-iimbestiga po nito at gusto niya, he wants result immediately. Samantala, kahapon pa alam ng pamilya Ke ang pagkakadiskubre ng bangkay nito. Suportado rin anya ng mga ito ang isinasagawang investigasyon ng PNP Anti-Kidnapping Group sa kaso. Nakikiramay at mariing kinundin na naman ng Movement for Restoration of Peace and Order o MRPO ang brutal na pagpaslang sa dalawa. Umapela rin ito sa pamahalaan na agad aksyonan at wakasan ang anilay senseless acts of violence. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi titigil ang mga otoridad sa pag-iimbestiga sa pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at driver nito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klase ng krimen. Opo, patuloy po ang pag-iimbestiga po dito, hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Inalis na sa pwesto ang hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group na si Police Brigadier General Elmer Ragay. Pinalitan si Ragay ni Police Colonel David Puclay na dating chief ng directorial staff ng CIDG. Ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced today. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.